May isang 26-year-old seafarer mula Butuan City na naaresto sa NAIA Terminal 2 matapos umano siyang magbitiw ng bomb-related remark habang boarding ng kanyang flight. Agad na nagresponde ang mga otoridad. Nagkaroon ng inspection, pumasok ang K9 units, pumasok ang bomb disposal team at matapos ang masusing pagsusuri, walang nakitang bomba. Pero naaresto pa rin siya. At dito maraming nalilito. Wala namang bomba, attorney. Bakit may kaso? Because the law does not wait for an actual explosion. Under Presidential Decree number 1727, mas kilala bilang Anti-Bomb Joke Law, ang pinaparusahan ay hindi lang ang taong may bomba. Pinaparusahan din ang taong sadyang nagpapakalat ng bomb threat o bomb information na magdudulot ng alarma, panic o disruption sa operation. Sa madaling salita, sa airport, hindi depensa ang linyang nagbibiro lang naman ako. Because every bomb threat must be treated as real. Imagine niyo, isang salita lang, pero buong boarding process pwedeng maaantala. Daan-daang pasahero pwedeng maapektuhan. Security personnel, K9 units, bomb technicians, at airport resources, lahat gagalaw. At lahat yan, ginagastusan ng gobyerno. Kaya hindi ito simpleng joke. This is a matter of public safety. At para sa mga OFW, seafarers, travelers, at kahit sino mang sasakay ng eroplano, tandaan ninyo ito. Sa bahay, baka tawanan ng bomb joke. Sa kanto, baka palampasin. Pero sa airport, sa seaport, sa government buildings, at sa mga critical facilities ng bansa, ang bomb joke ay hindi biro. Isa itong posibleng kriminal na kaso. Minsan, isang salita lang ang pagitan ng boarding pass at criminal charge. Kaya mag-ingat tayo sa mga salitang binibitawan natin. Because in aviation security, every threat is presumed real until proven otherwise. At kapag ang biro mo ay nagpahinto ng operasyon ng isang paliparan, baka ang susunod mong biyahe ay hindi na papuntang probinsya, kundi diretso sa piskalya. Another day. Another Regal POV.